MRT7 Update North Avenue Station. Ito pong muli si Skywalk TV at ito ang ating pinaka-latest update ngayong araw na ito mga kababayan. Ito po yung common station. Makikita po ninyo ay kinakalawang na. Ito po yung papunta naman po ng LRT1 extension. Sana na may kukonek na po dyan sa may FPJ. And pakita po natin yung mga pagbabagong kaganapan po dito. At ganito na po ang sitwasyon. Inabangan po natin yung pagtawid po dito sa may EDSA. Ayan dito sa right side, ayan po, nagkakabit na po sila na yan ng mga pierhead na po. Ito na po. Ayan, dito po sa may West Avenue, tuloy-tuloy na po yung paglalatag na po nila dito ng mga concrete girders. Dire-diretso po yan, papunta na po yan banda sila may Shell. Ayan Ayan, tuloy-tuloy na po yung mga nagtatrabaho dyan mga kababayan. Bali na saan po ang matapos po ito 2027 ang partial operation, 2028 ang full operation. Yan, medyo na-adjust po siya mga kababayan Ito naman po yung common station LRT1 tsaka MRT3 na wala pong gumagawa po dyan. Etong building na yan, gawa na po yan. Bali inaasahan po yan na magduduktong dito sa MRT7 at LRT1. Yan, magkokonek-connect na po sana po ito. Nagkaroon lang po ng problema yan ng common station. Medyo mabagal ang mga gumagawa dyan. Yan, ang North Avenue Station at ito naman po ang kanyang sitwasyon. Ilalapit po natin ang ating drone. Pakita po natin doon mismo sa may pinakamalapit na area. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. Yan, ang sitwasyon naman dito, ganito naman po siya mga kababayan. Makikita ninyo pakita po natin sa inyo ng malapitan yung kanilang mga ginagawa sa loob. Dahil nagkaroon na po ng cover bali yung pinakaloob na po yung kanilang ginagawa. Ayan, kompleto naman po yung release ng trend. Talagang mga station na lang po talagang ginagawa nila dito. At pag natapos po lahat ng station mula sa Jose del Monte, Bulacan, ay umaabot na lang po ng nasa 30 minutes ang pinakabiyahe. Imbis na gumugol na nasa 2 oras lagpas, ay napakabilis na po. Talagang kailangan po talaga ito matapos ng atin para magamit ang ating mga kababayan. Yan ilapit po natin ang ating drone dyan. At pag linggo walang gumagawa pala dito Yan pero ang subway kahit linggo may mga gumagawa. Pero etong MRT7 kahit linggo po walang gumagawa dito. Yan yung ating napansin dito. Sana kung minamadali talaga nila ay tuloy-tuloy sana kahit linggo may nagtatrabaho para mabilis matapos kagaya ng Metro Manila Subway na na-update po natin Yan na po yung station. Ito yung magduduktong dito po sa common station naka-ready na yan. Yung right side din naman natin dyan ay may building na rin pong ginagawa na magduduktong dito mismo sa may MRT7. Yan, ikinrect na rin po nila dito sa dalawang mall na to. Yan, kita nyo guys, dati po yan paradahan ng mga sasakyan.
Ayan, ganyan na po ito. Buo na po mismo yung pinakabubong niya. At dito po, no, mga kababayan, ay napakalaki na rin po ng mga progress dahil dumadami na po yung mga building na mga ginagawa dito. Ito, Ayala Land. Meron na rin po mga building na ginagawa. Itong area po kasi nito dati squatter area po ito. Ito, napakalawak po ng squatter po dito dati. Yan dito may kambingan, puro mga ano to, damuhan at squatter area. Pero ngayon makikita ninyo, napakalaki na po ng pinaka-progress. Yan, kagaya niyan, no? May another na building. At syempre, pakita rin po muna natin dito, itong station ng North Avenue, Metro Manila Subway. Dito kahit linggo, napakarami rin po na mga gumagawa dito sa area na to. Yan. Sa mga nagtatanong, dito lang po yan sa may katabi mismo ng Veterans Hospital. Ito yung dating golf course, ay ngayon ay Metro Manila Subway na. As in, magko-connect po talaga ang MRT7 at ito pong Metro Manila Subway. Yan, magko-connect po yan sila. At eto, may nakaready na rin po dito yung boring machine papunta sa may Tandansora. May update po tayo dyan kahapon, ay panoorin nyo na lang po yung video. Medyo malilim-lalim na yan. Napuntahan na rin po ito at na-check na po, no, nakaready na po yung dalawang boring machine papuntang Tandansora. Ganun ang mangyayari dyan. Yan, no. Yan, like and comment and share kung ano masabi niyo po dito sa ating update natin. Yan, napakaraming mga nagtatrabaho po dyan. Yan, napakalawak po ng Quezon City, oh. At papuntang Valenzuela. Tandansora, ipakita po natin yung pinaka-station. Napakalayo niyan, guys. Ayan, oh. Yan, zoom na lang natin. Nandun yung Tandansora. At dito naman sa kabilang side, matatanaw rin po natin ang Quezon Memorial Circle Station. Ito naman po siya. Yan, dire-diretso papuntang Commonwealth. Ayan, naabangan na lang po natin, no? 2027 na-remove po siya, dati 2026. Na-remove po ng 2027 naman po. At ang full operation ay ang 2028. Na sana'y matapos na po nila ito. Napakalaking tulong po, no? Nasa 600,000 passenger araw-araw. Ay talagang napakaraming mga sasakay dyan. Dahil dito sa may papuntang San Jose del Monte, Bulacan, ay grabe po talaga mga traffic dyan. Lalo na yung mga estudyante at mga nagtatrabaho. At mapapabilis ang biyahe. Ayan, dire-diretso yan. Papunta naman Monumento, NLEX. Pinakita po natin yung pinaka-view. Ayan, palubog na po yung haring araw. Yan naman ang sitwasyon dito. Salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV. At keep safe palagi, syempre, no? And God bless po sa ating lahat. Yan naman po ang West Avenue. Makita nyo po siya. Dire-diretso, no? Sana may connect doon sa may LRT1 sa mga hinaharap.